Madayong adlaw Matinians, Pebrero 15, 2025 karong adlaw. Ako si Josh Eric Jelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug anya ang atong mga headlines. Groundbreaking ceremony sa Mati City Airport. Nagmalampuson sa eleksyon 101. Kampanya alang sa mga senador nagsugod na. Valentine's Day sa Mati nagmabulukon. Sa police report, tigpamasol sa dahikan gisita sa Coast Guard. Sa sports, resulta sa Mati City Meet 2025 atong sutaon. Ug sa atong year-end report, ang kalampusan sa buhatan sa City Enro sa tuig 2024 atong sayron. Kana og uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata,
biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37, Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang PAG-ASA na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa PAG-ASA. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa PAG-ASA. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa PAG-ASA kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Opisyal nang gisugdan ang Mati City Airport Development Project pinaagi sa usa ka simbolikong groundbreaking ceremony nga gisalmutan ni Mayor Michelle Nakpilrabat, Gov. Nino Uy ug uban pang mga opisyales gikan sa lokal, regional ug nasyonal nga panggamhanan kaniadto Pebrero 10, 2025. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Ang maong groundbreaking ceremony gisalmutan sa pipila ka mga VIPs sama nila Engineer Rex Obsena, Kaap Davao Manager nga mao'y representante sa Kaap Director General Manuel Antonio Tamayo, Jun Lido, representative ni DOTR Secretary Jaime Bautista, Art Milan, co-chairperson sa Regional Development Council 11, Tanya Rabatan, Regional Director sa Department of Tourism 11, Governor Nino Sotero L.Uy Jr., Mayor Michelle Nakpilrabat, Vice Mayor Lorenzo Leon Rabat, elected officials gikan sa LGU ug PLGU, ug ang mga manununod sa pamilyang Rabat ug Rocamora. Gilauman sa mga opisyales nga dunay kalambigitan sa Mati Airport Development Project nga mamahimong pamaagi ang tugpahanan alang sa paglambo sa turismo, komersyo ug transportasyon sa Davao Oriental. Alang kay Mayor Michelle Nakpilrabat nga mihatag sayang mensahe alang sa pagkamahinungdanon sa pagpatukod sa tugpahanan sa Dakbayan sa Mati atol sa groundbreaking ceremony sa Don Paco Rocamora Golf and Country Club, gihatagan niya og hibugaton ang benepisyo sa airport sa ekonomiya, turismo ug teknolohiya. As we embark on this ambitious endeavor, we are laying the foundation for a gateway that will connect Mati City to the world, ushering in new possibilities for trade, tourism, and economic growth. The Mati City Airport Redevelopment Project symbolizes our collective vision for a dynamic and prosperous future. It represents our commitment to sustainable development, technological advancement, and environmental stewardship.
Mauusab kini ang panlantaw ni Davao Oriental Governor Nino Uy. Sumala niya, mamahimong dakong revenue generator alang sa dakbayan ug sa probinsya ang tugpahanan sa dakbayan sa Mati. Kung diin makahatag kini og oportunidad sa pangempleyo, panginabuhian ug negosyo alang sa mga Oriental Davaoenyo. This will bring immense benefits to all of us. This will create countless job opportunities from air traffic controllers and ground handlers to retail and hospitality workers. These are jobs that will directly benefit our local workforce and uplift countless families. Beyond employment, the airport will serve as a substantial source of revenue for the city and the province. It will boost our local businesses and industries, making Davao Oriental a more attractive location for investments. Gitagano sab kini nga mga panlantaw ug hibugaton ni Regional Development Council Co-Chairperson Arturo Milan sa iyahang mensahe alang sa katawhan sa Davao Oriental. You know, this is a very vital infrastructure project that will not only benefit the province of Davao Oriental and the city of Mati, but as well as the Davao region as a whole. Why Mati and the province of Davao Oriental? You know, this will support the tourism, the fishing, as well as the agricultural programs being initiated by the province and the city. Sumala sa dato sa Tourism and Promotions Office sa Dakbayan sa Mati, mukabat sa 297,905 ka mga turista ang mibisita sa Dakbayan sa Mati sa tuig 2024. Ug sumala ni Department of Tourism Regional Director Tanya Rabatan nga kung maablihan ang maong tugpahanan, mamahimo kining game changer alang sa Davao Oriental, sanglit mas mamahimong accessible ang malaparaisong kanindot sa Dakbayan sa Mati ug sa probinsya, gikan sa kabukiran ngadto sa kadagatan. Actually, this airport, when open, commercially operated, this is really going to be a game changer because Mati and the whole province can be integrated to transportation corridors, existing corridors, and we all know that transportation corridors are always the starting point. So with that, it will pave ways for many things like what Mayor Michelle mentioned earlier, opportunities for tourism, and not just that, but it will also facilitate trade. Subay sa inisyal nga plano alang sa tugbahanan, ginalauman nga mamahimong operational alang sa gagmayng eroplano ang airport sa tuig 2026. Human itukod ang mga importanteng infrastruktura sama sa fire station, water supply, parking area ug uban pa. Kini aron na plastar ang mga aircraft nga magsilbing aerial freighter ug passenger transports. Gilauman usab nga pinaagi sa giplanuhang kolaborasyon sa probinsyal ng paggamhanan ug sa Department of Transportation dunay expansion sa runway ug uban pang pasilidad aron maakomodar ang mas dagkong eroplano sama sa mga medium-sized turboprop aircraft ug ang wide-bodied twin-jet aircraft nga Airbus A330. Sa atong apron sa medium term, nasa mga 5 aircrafts ang mga community nato dito sa apron. Tapos sa atong runway, ato existing karon is 1.6 by 36. So kung mag-extend ta para atong ma-accommodate ang Airbus, dapat mo extend ta og 500 meters para mahimog 2.1 kilometers by 45 meters width. So mo widen po ta sa runway. Ini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Nagsugod na ang opisyal nga campaign period alang sa 66 ka mga kandidato sa pagkasenador ug 156 ka party list groups alang sa umaabot nga piniliay karong Mayo 2025. Apan ang sa lokal wala pa. Si Gilbis Jean Patalinghog sa report.
Opisyal nang nagsugod ang 90 kaadlaw nga campaign period alang sa mga kandidato sa pagkasenador o party list groups kaniadtong Martes, Pebrero 11, 2025. Mamahimo nang magpahibalo ang mga kandidato sa ilang mga plataporma sa tibuok nasod nga may dako nga implikasyon sa umaabot nga piniliay. Sa pagkakaron sa 66 ka mga kandidato alang sa pagkasenador ug 156 ka party list groups ang maningkamot sa pagdani sa mga botante. Ang ilang mga kalihukan sa pagpangampanya naglakip sa mga motorcade, rally ug uban pang mga aktibidad nga makita sa tibuok nasod. Ania ang lista sa 66 ka mga kandidato sa pagkasenador, diin 12 lamang ang mamahimong mananaog. Samtang aniya ang lista sa 156 ka mga party list groups, diin sa 63 lamang ang mudaog. Samtang nagpadayon ang kampanya sa nasyonal nga level, ang mga lokal nga kandidato alang sa House of Representatives ug uban pang lokal nga posisyon kinahanglan maghulat sa Marso 28 aron formal nga sugdan ng ilang kampanya. Gawas niini, parehong nasyonal ug lokal nga mga kandidato ang mag-atubang og hugot nga mga lagda nga giimplementar sa COMELEC. Lakip na ang mga limitasyon sa gidakon sa mga materyales sa kampanya, mga gibiling lugar alang sa pagbutang sa mga poster ug ang pagdili sa pagpangampanya sa mga adlaw sama sa Abril 17 kon Huwebes Santo, Abril 18, Biyernes Santo ug Mayo 11 ug 12 adlaw sa piniliay ug bisperas niini. Sumala sa datos sa COMELEC ang kinatibuk ang ihap sa rehistradong mga botante sa Pilipinas mikabat na sa 69,673,655. Sa maong ihap kasamtangang 433,647 niini ang naa sa Davao Oriental, samtang ang 104,843 sa Dakbayan sa Mati. Usa sa mga gipunting karong tuiga mao ang pagpanalipod batok sa vote buying ug pagsiguro nga ang mga materyales sa kampanya naa sa tukmang lugar. Pinaagi sa Oplan Baklas, pangtangtangon ang mga iligal nga mga materyales sa kampanya nga iligal nga gibutang sa mga lugar sama sa poste sa kuryente, public buildings ug uban pa. Ang mga malapason adunay multa o pagkadiskwalipikar nga atubangon kung dili sila makasunod sa sulod sa tulo ka adlaw human makadawat og show cause order. Gitambagan usab sa COMELEC ang mga kandidato nga tudluan ng ilang mga kawani bahin sa tukmang proseso sa pagbutang o removal timeline sa mga materyales sa kampanya aron malikayan ang mga paglapas. Kini sa Jelvis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Nahimong mabulukon ang selebrasyon sa mga Matinians sa Valentine's Day diin dili lamang ang mga pampublikong lugar sama sa baywok ang gisuruyan sa mga mag-uyab. Apan lakip na ang mga beaches, resorts o restaurants. Si Jasmine Tia sa report. Love is in the air. Tinuod gayud na mabati ang adlaw sa panaghigugmaay sa Dakbayan sa Mati human sa pipila ka mga gimmicks ug pakulo ang gipahigayon sa managlahing mga establishmento ug ahensya sa gobyerno kaniadtong Valentine's Day, Pebrero 14, 2025. Unang mihatag isip birthday gift ug Valentine's gift sa City Mayor Michelle Rabat ngadto sa mga teacher ug isa ka box nga cake kaniadtong Pebrero 1, 2025. Samtang aduna sa pre-Valentine's activity ang Davao Oriental Police Provincial Office Condopo, di naghatag sila og mga rosas sa managlahing kababaihan sa bus terminals, public market, ospital ug eskwelahan. Sabay niini nang hatag sab sila og leaflets nga adunay impormasyon sa RA 1131 o Anti-Bastos Law ug Gender-Based Violence. Di sab palupig ang mga establishmento samang sa mga restaurants, beach resorts ug mga hotels sa pag-promote sa ilang mga Valentine's promo sugod pa sa bulan sa Pebrero. Adunay managlahing mga buy one take one promos, groom promos,
couple buffet, pagbaligya sa mga Valentine's gifts sama sa mga bulak, customized coffee with box, crochet flowers, makeup kits, cake promos, ug uban pa. Bibo ug puno sa paghigugma ang nibalot sa dakbayan sa Mati sa Valentine's Day. Apan ang Valentine's Day wala lamang giselebrar sa mga mag-uyab, apan giselebrar sab kini sa magbarkada ug pamilya maski sa simple lamang na pag-uban-uban sa adlaw sa paghigugmaay. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik sa police report, tig pamasul sa dahikan gisita sa Coast Guard. Sa sports, resulta sa Mati City Meet 2025 atong sutaon. Ug sa atong year-end report, ang kalampusan sa buhatan sa City Enro sa tuig 2024 atong sayron. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinians, ani na sab kita sa itong segment ng Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Karong bag-o, gi-impeach sa House of Representatives si Vice Presidente Sara Duterte nga naghimo kaniya nga pinakaunang Vice Presidente sa Pilipinas nga gipasakaan og seryosong mga aligasyon. Ang impeachment nahitabo human sa sunod-sunod nga mga akusasyon, lakip na ang giingong plano sa pagpatay kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. sayop nga paggamit sa intelligence funds ug uban pa. Kini nga mga lakang nakapadasig og daghang diskusyon sa nasud, uban ang pipila nga misuporta sa mong aksyon, samtang uban nagtuo nga kini adunay politikanhong motibo. Karon ang Senado ang magdesisyon sa iyang kapalaran ug ang pangutana kung makatarunganon ba ang impeachment nagpabilin nga hinungdan sa pagkatunga sa opinyon sa publiko. Busa alang sa atong pangutana karong semana, uyon ka ba sa pag-impeach sa Kongreso kang VP Inday Sara Duterte? Taraw man ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Dili ko kakuan kay kanyo laging watay kabang kaaga na ng mga kuan. Maminaw naman gud ko sa mga balita sa kuan TV kung sa ang angay gud. Sa gud ang angay natong kuanon. Timbang-timbangon pud naton ba kung tinuod ba ng ilang mga kuan sang Sara. Dili. Kanada kami mo yun na nang ma-impeach si Sara Duterte kay atong iyang amahan si Digong Rodrigo Duterte dako kito natabang sa Pilipinas. Mura na amo ang sugyot sa amo lang unta nga di lang tanong madayon na ma-impeach si Sara. Katong mga congressman nga kuan sa kuan wa na mo mauyon di gyud mo boto dito. Ako dili di ko mauyon. Kaya ano kanang mga 30 mabuutan yun sila. Diri sa Pilipinas sila jud ang nakakuan sa mga anomalya gani. Nga dili jud ko bisag isa wala jud butuhan sila ha. Dili mi mo yun na mo impeach si Vice President. Digid mi mo sugat dili mi botar. Dili sad. Kay kuan man kanang murag na kuan man sila sa kwarta. Dili. Maayo man si Sara. Okay po siya mo sa mga pagtawhan. Sa pagkakaroon, kay wala pa may proseso, siya lang gihapon ato ang kuan, VP, Vice President. Dili ko yun. May mga proseso manggod nga, angay pagid siyang kilatison, kung angayan bagyod. Sa ako po nga huna-huna, dili pa pagid siya pwede ma-impeach. Pipila raman siguro kabuok na sila, ma'am, no? Kaysa wala gyud mo pirma mao pud akong huna-hunaon kun angayan bagyod nga butuhan siya kay matud pa wala siya nahimo sa mga proyekto sa as a Vice President. Ug mao kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana din lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog, amping.
Usa ka tigpamasol kon angler ang gisita sa Philippine Coast Guard tungod sa pipila ka higayon nga kini nasakpang na masul sa area sa Dahican Beach diin ginabawal kini. Kahibaw ang dunay mga designated areas ang Dahican Beach alang kaliguanan ug pasulanan. Si Nash Tiguelo sa report. Gibadlong sa mga personal sa Philippine Coast Guard ang usa ka illegal angler human kini illegal nga namasol sa Dahican Beach, Barangay Dahican, Dakbayan sa Mati niadtong Pebrero 9, 2025. Sumala pa sa mga otoridad nga gisita na nila kini og gibawalan na nga mamasol sa mga lugar apan human nila kini badlunga mubalik gihapon daw kini. Diyang pagpadulong nila is ang katong gingon na individual na ni kuha na siya sir, ni hawa na siya sir. Yes sir, pagkabuntag alas 10 sa buntag. Pagkahapon na po sir, nibalik siya mga alas 4. So amo na pong adtuan kay regular magun mi sir gakandak og coastal security patrol. So kato sir, pagpa adto namo is na istorya gyud namo siya personally gid katong giingon og namingwit. Namatikdan nga dili lamang di ay kini mao ang higayon nga nasakpan ang illegal angler nga namasol sa maong lugara. Base sa Executive Order number 102 series of 2023, adunay mga partikular nga oras ug lugar lamang nga gitugutan sa pagpangisda sa Dahican Beach. Sugod alas 4 hangtod alas 7 sa buntag gikan sa sitio Kandanlaan hangtod sitio Sandigan. Yes sir, ang balaod nga gilapas ining mga illegal anglers sir sa Executive Order 102 series of 2023 violation section 6 mo lang na sir. Prohibited man gud diri sir ang mamingwit. Labi na sir naay mga designated area diri kung asa lang sila pwede gid mamingwit. Nya nakasaad po dito sir, nakabutang po dito sa atong balaod nga ang pwede ra pud mamingwit diri alas 4 imedya hangtod alas 7 ra pud sir. Ginabawal usab sa maong balaod ang mga aktibidad sa kadagatan na sama sa jet ski activities, pagpanagat sa mga lugar nga ginabawal ug uban pa. Sa pakiginabi sa mga otoridad sa illegal angler, gipangayuan nila kini og personal information apan mibalibad kini mohatag. Saysay pa niya nga mo-file daw kini og kaso sa mga otoridad nga mibadlong kaniya. Apan gipasabot usab sa mga otoridad kaniya na ginabawal ang pagpamasol sa mga lugar kay tungod makaapekto kini sa marine biodiversity sa Dahican na sama sa mga pawikan ug uban pa. Samtang tambag sa otoridad sa mga katawan na mobisita og mga gusto mamasol sa Dahican Beach nga musunod sa mga balaod nga gipatuman sa lokal na panggamhanan kay aron maprotektahan ang mga marine wildlife ug ang kalikupan sa kinatibuk-an. Ang pagsunod sa mga balaod makatabang sa pagpadayon sa katahom ug kahimsog sa atong baybayon alang sa umaabot nga mga henerasyon. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Naguna ang Mati North District sa secondary level ug ang Mati Central District sa elementary level sa bag-uhay pa lamang nahuman nga City Sports Meet dinhi sa Dakbayan sa Mati sa miaging simana. Si Peter Jan Buencamino sa report. Usa ka malampusong city meet na usab ang gisalmutan sa mga tulunghaan sa Dakbayan sa Mati kung diin nikupot og first place ang Mati North District ug Mati Central District niadtong Pebrero 6 hangtod Pebrero 9, 2025. Gikuha sa Mati North District ang first place sa secondary level sa maong sports meet kung diin nakakuha sila og 203 ka medalya kung diin 90 niini bulawan, 80 ka silver ug 34 ka bronze alang sa pagdomina sa maong kategorya. Sunod nila mao ang Mati National Comprehensive High School nga dunay 127 ka medalya, Mati Central District nga dunay 83 ka medalya ug Mati South District nga dunay 46 ka medalya. Samtang nadagit sa Mati Central District ang first place sa elementary division gikan sa Mati North District, sanglit mas daghan og bulawang medalya ang naangkon sa Mati Central District kaysa Mati North District. Bisan pa man og mas daghan og total medals ang Mati North, nakakuha summa total og 119 ka medalya ang Mati Central kung diin 63 ang bulawan, 36 ang silver ug 22 ang bronze. Samtang ang Mati North District nakakuha og summa total 139 ka medals kung diin 57 ang gold, 51 ang silver ug 31 ang bronze. Samtang ang third place nga Mati South nakakuha og summa total 55 ka medalya kung diin 10 ang gold, 18 ang silver ug 27 ang bronze. Pinaagi sa mga paugnat sa kusog sa city meet, mas mapalambo ini ang kabaskog sa physical ug mental nga estado sa kabatan-unan.
Makahatag usab kini og confidence, competitive spirit ug hilabihan na sa tanan pagkahiusa sa mga atletang matinyan. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Mabungahon nga tuig 2024 ang gipasiugda sa buhatan sa City Environment and Natural Resources Office kon City Enro, pinaagi sa unom ka managlahing flagship programs sama na lamang sa solid waste management, marine ug forest ecosystem conservation, urban sustainability ug climate resilience. Anya ang report. Gipadayag sa City Environment and Natural Resources Office kon City Enro ang nagkadaiyang kalampusan alang sa tuig 2024 nga nakatampo sa pagpanalipod ug pagpalambo sa kinaiyahan pinaagi sa ilang unom ka nagunang programa. Kini na mga programa gilangkuban sa pagdumala sa solid waste, marine ecosystem, forest and terrestrial ecosystem, wetland ecosystem, freshwater ecosystem ug urban ecosystem. Ubos sa Solid Waste Management Program, sumatotal sa 56,646 ka eco-blocks gikan sa 13.48 toneladang basura ang namugna didto sa recycling facility sa Barangay Dahican. 179 usab ka mga batan-on ang mibida sa Eco Kids Project isip mga Sea Heroes pinaagi sa pagpugong sa 3,523 kilograms sa mga plastik nga makaabot sa kadagatan. Samtang ubos sa Marine Ecosystem Management Program, padayon ang pagpasiugda sa mga inisyatibo alang sa proteksyon sa mga mananap sa kadagatan sama sa 250 ka pawikan hatchlings nga naluwas ug napagawas sa pawikan hatchery sa Barangay Kabuaya. Ubos sa Forest and Terrestrial Ecosystems Management Program, mukabat sa 10,750 ka mga bamboo hills sunod sa 13 ka barangay ang natanom. Ingon man nakarehabilitate og 26,875 ka ektarya nga luna. Dugang pa, 640 ka forest trees ang gitamnan sa duha ka barangay nga naglangkob sa 1.6 ektarya. 4,340 ka propagule sa mangrove ang naprotektahan. Ug 265 ka beech forest seedlings ang naprotektahan sulod sa upat ka barangay. Highlight sab sa susamang tuig ang pagdawat sa City of Mati LGU sa Plaque of Recognition ug Certificate of Achievement alang sa mga inisyatibo nga adunay maayong kalidad sa pagdumala sama sa sanitary landfill, Eco Kids Project, Bin Bike Project, Eco Blocks Project ug Bin Boy Mascot. Ana asab ang Plaque of Appreciation alang sa Bin Bike Project nga nadawat atol sa 15th Plenro National Convention. Labaw sa tanan, padayon nagisiguro sa buhatan ang pagpatuman sa nagkadaiyang balaod, pinaagi sa mga information drives ug seminar sama sa Republic Act 9003 ug City Ordinance No. 394 Series of 2020. Walay katapusan usab ang mga kampanya kabahin sa solid waste management, climate change ug uban pang environmental awareness programs ngadto sa nagkadaiyang populasyon sama sa kabatan-unan, grupo ug individual. Pinaagi sa nagkalain-laing programa ug inisyatibo, nagpadayon ang City Enro sa ilang misyon sa pagpanalipod ug pagpalambo sa kinaiyahan alang sa mas mabungahong syudad. Ang mga kalampusan sa City Enro sa tuig 2024 nagapakita sa kusog sa panaghiusa sa komunidad, gobyerno ug uban pang kauban sa kalambuan aron masigurong limpyo, luwas ug abunda sa kinaiyahan ang dakbayan sa Mati. Ingon man, City of the Most Beautiful Base. Ania ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Lacpilrabat karong simanaha. Mao kana ang atong mga pinakahuling balita gikan sa City of Mati LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati karon. Atong kanunin humduman nga magmakusganon
magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.